Hello Kathleen fans! Booking kagabi sa post ni Ma'am Catherine mga kasamaras ang Kathleen. Layag na talaga. Mas lalong lumalakas ang ebidensya bawat araw. So talagang parang naging soko tayo dito, no? Nag-iimbestiga parate. So unahin ko muna ito, yung ating main item. Nagulat ako dito, nakakagulat talaga ito mga kasembreros kasi si Ma'am Catherine nag-post kagabi, baliban yun sa kanyang landers, no? Sa kanyang Instagram account. Nag-post siya kagabi ng about parang advocacy siya sa ASO mga kasembreros. And sino ba yung may advocacy sa ASO? Sino ba yung ambassador ng PAWS or Philippine Animal Welfare Society, no? Sino ba yung mahilig sa aso? Sino ba yung mahilig sa pusa, no? So talagang layag na layag mga kasembreros. So, ang iniisip ko dito ay part na rin, parang ambassador na rin si Ma'am Catherine mga kasembreros ng CARA. Okay, na yung CARA Welfare PH mga kasembreros, parang isa siyang din mga nangangalaga ng mga hayop, especially ng aso mga kasembreros, no? Sabi niya dito sa kanyang caption kagabi, if you can't help, at least don't hurt them. So, tapos may picture ng aso mga kasembreros, no? You might not be able to rescue all of us, but your kindness can still reach the rest of us, no? Tapos may picture ng aso, no? Na nasa kalye mga kasembreros. So, nakita natin, alam niyo, iniisip ko dito, siguro si Sir Alden pumunta ng post, no? Diba, nung nakaraan, nung nag-charity work siya. Tapos siguro magkukwento yan, mag-chat-chat, mag-tatawag, no? Alam mo, nakita ko yung aso doon sa post, no? Sa Philippine Animal Welfare Society. Ganto, ganyan, ganto, ganyan. So, parang ganun, no? Hindi ko alam, pero abangan natin itong, talito yung CARA, mga kasembreros na pinost ni Ma'am Catherine about sa aso. Baka gagawin na rin siyang brand ambassador or hindi naman brand, no? Parang ambassador ba ng advocacy ng CARA mga kasembreros. So aabangan natin ito kasi Sir Alden, di ba, ano siya, ambassador ng PAWS. So baka si Ma'am Catherine din ay tawag dito, gagawin siya ambassador. So ang pangalang or ang kahulugan ng CARA mga kasembreros ay Compassion and Responsibility for Animals. So related ulit sa animals, no? Tsaka pusa at aso, yung pinaka-main nila na ano. So grabe, no? Layag na talaga ang Kathleen mga kasembreros. Kasi yung post, di ba? Yung kay Sir Alden ay ano yan, pusa at aso din yung main na mga pets na nire-rescue nila at inaalagaan. So nagulat ako dito kagabi kasi sabi ko, si Sir Alden lang yung ambassador ng mga aso at pusa. Sabi ko pati si Ma'am Catherine parang ganun na rin. So ito baka may series sila na baka may gagawin sila in the future mga kasama. So abangan natin ito. So di ba? Team Panatag tayo. And nakita ko talaga yung pattern nila mga kasembreros. Yung pattern ng kanilang trabaho, yung pattern ng kanilang ginagawa, yung activities nila araw-araw, no? Kung paano nagkakaroon talaga sila ng isang direction, no, ng isang point of view, ng isang purpose, ng isang advocacy, no? So talagang layag na layag ng Kathleen mga kasembreros. So team Panatag tayo. Tapos kagabi ay nag-post si Ma'am Catherine, no? Hindi ko na ito naihabol. Nasa landers si soon to be Mrs. Fulkerson. Magalit naman sa akin yung mga baka Mayor Mark Alcala at saka maka Daniel Padilla. Wala na pong Daniel Padilla sa buhay ni Ma'am Catherine. Mag-move on na po tayo, no? Kasi marami pa rin tayong nagitang mga Kathniels. So, tapos yung Catherine ito ay parang nag-grocery siya kasi para magre-ready daw siya para sa holiday, no? Para sa Christmas mga kasembreros, no? Naka-white dito si attorney, tapos glasses, tapos naka-mask, no? Baka gagawa na naman siya ng endorsement video or else ay panabili lang siya mga kasembreros ng mga lulutuin sa Noche Buena, no? Kasi ay December 20 na, so nabili si attorney. So part din ito ng kanyang endorsement or pag-promote ng Landers, no? Na isang shopping mall mga kasembreros. So ang Landers para siyang SNR, no? At saka mga malls mga kasembreros na malaking mga grocery stores and parang siya all-in-one, may mall, may groceries, may mga furniture and so on mga kasembreros. So dito ay kunwari namimili, no, si attorney para sa lulutuin niyang hapunan ni Tisoy. De joke lang po mga kasembreros. So libre maging masaya ha.
Tapos yun, si Ma'am Catherine dito ay kunwari ano siya ng tawag dito, ng stroller, tapos namimili ng mga ng mga gulay at saka prutas mga kasumero. So but mostly ay gulay yung binibili ni Ma'am Catherine. So naka-mask si attorney para hindi siya gaano mapansin mga kasembreros. Tapos may isang fan dito kagabi na nagpa-picture kay Ma'am Catherine, separate siya. Tapos sabi nito special guest, Hindi ko alam kung saan to. Ibang lugar yata itong napuntahan ni Ma'am Catherine. Pero yung suot kasi niya parang nasa lander siya mga kasembreros eh. So special guest. Hindi ko alam kung kilala niya ito or friend niya ito mga kasembreros. Ito naka-black tapos naka-cap. Tapos parang naka-long sleeve mga kasembreros. So hindi ko lang kung sino yung special guest. Special guest ba si Ma'am Catherine or special guest yung lalaki? So palagay ko si Ma'am Catherine, isa siguro sa mga crew or isa sa mga fans doon sa Landers, tapos nagpa-picture kay Phenomenal Box Office Cinema Queen. Kasi random siya, siya lang mag-isa mga kasembreros. May ibang part dito na nagpa-picture, of course, yung mga mga crew members or staff doon sa Landers. Tapos may isa dito na talagang namumukod tangin na siya lang mag-isa mga kasembreros. So palagay ko ay random fan din po mga kasembreros, Sin po siya. And then ito, kahapon nagkaroon ng meeting si Sir Alden sa White Flower Philippines Management, Kasama dito sina Mama Ten, si Laysam, tapos yung isang representative sa White Flower Philippines, si Hazel Espinosa. Ito yung nakalagay na pangalan mga kasembreros. So, partnerships ahead. Salamat sa napakadaming wisdom for today. So, yun. Tapos, nasa mesa sila mga kasembreros at naka-all black, ang apat, nagterno-terno sila mga kasembreros. Hindi ko alam kung nag-usap-usap sila ng kanilang susuotin, pero naka-black sila. Pero yung kanilang pinag-usapan ay White Flower Philippines. So, sana nag-white sila, pero yun. Siguro lang sila, nagtawag dito. Trip lang nila mga kasembreros na mag-black. As yung picture pala na kasama si Ma'am Catherine na mag-isang fan lang na naka-black nga siya ng long sleeve, Tapos naka-cap ay si Anthony Ramirez, Ganun siya mga kasembreros, Parang nasabi niya special guest mga kasembreros. So si Anthony Ramirez pala, hindi ko alam kung kaibigan siya ni Ma'am Catherine or parang siguro isang fan or avid fan mga kasembreros na nagpa-picture sa kanya. So, yun. And then si Sir Alden, may nag-post din dito sa kanya isa ito sa mga si Arnolfo Masangke Pranados. Salamat idol. So, hindi ko alam kung kasi siya one day ago mga kasembreros kasama si Sir Alden, nag-picture siya. Hindi ko lang kung saang event ito ni Sir Alden na ganito yung kanyang outfit, Baka andoon sa sa may Lion City, kasi yung pinaka-last na event niya nasa labas sila, tapos naka-sombrero si Tisoy dito, tapos naka-gray yung kanyang t-shirt. Siguro ito yung nasa nasa Lion City siya sa labas mga kasombreros. And then ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito, ginawa niyang Filipiniana at saka Pilipino talaga ang Catherine dito, Si Sir Alden ay nakabarong Tagalog. Si Ma'am Catherine ay parang naka-Filipiniana na parang peach ang kulay. Kay Sir Alden naman ay naka-white, na barong Tagalog, tapos labas dimple. Si Soiti mga kasembreros, na kung saan ay igop-igop ang inyong Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. And then ito, 11 hours ago, ang nakakatuwa na naman itong post ni Power Up Place. Mas lalong uminit ang usapan matapos makumpirma na magkikita or nagkikita na sina Catherine Bernardo at Alden Richards. Ayon sa mga source, tuloy-tuloy ang kanilang bonding at mas lalong ikinagulat ng fans ang balitang pa-US na umano ang dalawa. Catherine supporters, handa na ba kayo sa susunod na pasabog? So ito po mga kasembreros ay natin na papunta silang US and so on. Sila ang magpapatunay nagkikita ang Catherine. So sila po ay hindi man nagkikita physically, ay
nag-uusap sila mga customers na according nga sa kanilang interviews dati sa during promo ng Hello Love Again. So, hindi man kasama si Ma'am Catherine sa papuntang US ni Sir Alden, no? Family lang niya ang kanyang kasama, but it's definitely okay. No, parang naiintindihan na natin yun mga kasembreros as a team Panatag, as team Solid Cath din, maiintindihan natin yung ganong tipo na they must spend, tinan yung pattern ha, si Ma'am Catherine mag-spend time sa kanyang family, tapos yung advocacy ni Ma'am Catherine about sa aso at saka sa pusa, si Sir Alden ganun din, yung kanilang ginagawa ngayon ay puro trabaho, no, puro projects, puro mga work. Pero ngayon si Ma'am Catherine ay na siya, tawag dito, lilo na tsaka rest mode na si attorney kasi nga ay bakasyon na nila, no, wala na silang taping ng Someone Someday. And speaking of relax si attorney, kagabi ay nag-post si Lexin mga customers no, ng kanilang kakulitan, sayaw si na attorney at saka si Lexin dito mga customers sa kanilang bahay, no. Panay TikTok ang kulit kasi panay TikTok na lang si attorney mga kasembreros. So tapos yung para sa sayaw na dito ay yung WhatsApp, no, na masarina to never started hiding so what's going on. So kinakanta ko mga kasembreros para marinig niyo yung para magkaroon kayo ng idea ba kung ano yung sinasayaw nila or kanilang pinapatugtog mga kasembreros. Kahit na wala tayo sa tono, pagpasensyahan nyo na. Gusto ko kasing malaman nyo yung gusto kong nais na iparating sa inyo mga kasembreros. So yan po, no, tapos naka-white dito sa attorney. Ang kulit-kulit lang. So more TikTok to come. So sabi parang more TikTok to come kasi nga nasa bahay na si attorney mga kasembreros, no, nasa vacation mode na. So ayun, no, vacation mode na naman ang dalawa. Family time ng mga kasembreros. So nagkakaroon talaga sila ng isang pattern mga kasembreros. So team Panatag lang tayo. And then ito, next item natin. So yung A-team pala magkakaroon sila ng parang bumisita sila sa set, no? Something like that. Set visit project organized by Myriad Corporation for all A-team. So yung Myriad parang nagpasalamat sila, no, sa A-team na number 1 fandom ni Sir Alden mga kasembreros. So para magkakaroon sila ng parang pinabisita sila doon sa siguro sa isang kainan or something like that. Hindi ko lang baka sa Conchas ito. Pero yun po, no, parang yung pinost nila dito ay listahan ng mga pagkain, na mga refreshments, na mga recipes na siniserve doon mga kasembreros. So parang milk tea, coffee, fries, mixed balls. So ito yung mga binibenta doon mga customers or siniserve nila. So yun, parang treat, no? Parang tinreat ng Myriad Corporation ng A-team. Kasi yun talaga yung pinaka-solid na fandom or grupo na sumusuporta kay Sir Alden mga customers ever since na nagsimula siya sa showbiz. So nakaka-touch, no? Yung mga ganong mga customers na talagang may sumuporta sa iyo from the beginning of your journey. Yung hindi ka pa Alden Richards. Yung hindi ka pa kilala, hindi ka pa gaanong sikat, no? Ganun mga customers. As in, from scratch, no? From zero. Kasi sila yung mga taong sumuporta sa'yo nung walang-wala ka. So, nung meron na si Alden ay talagang hindi rin nila iniwan at hindi sila iniwan ni Alden mga kasembreros. So, yun po, no? And then ito, no? Naniniwala ako dito sa post ni Donna Milandicho. Alden Richards and Catherine Bernardo, the highest paid actor and actress in the Philippine showbiz. So, yun. Talagang legit ito mga kasembreros, no? And ang inaantay ko dito ay maglabas ang Philippine history sa Facebook ng kanilang listahan ng paid actor, mapa-highest paid actors. Kasi naglabas sila ng highest paid actresses, di ba? From 1920s up to present. Na si Ma'am Catherine nga yung may pinakamataas sa sahod ngayon sa mga artista. Sa babae, sa lalaki wala pa mga kasembreros. And then ito, ang kulit dito mga kasembreros, si Jason Starr. Ito pala si Jason Starr, no? Sobrang fan siya ni Ma'am Catherine mga kasembreros, kung kaya napapost siya sa TikTok kagabi. Sabi niya, sa isang sulyap mo, nalabihag ako, lahat ng ito, sa isang sulyap mo,
So yun siya mga sas picture ni Ma'am Catherine sa kanyang likod mga kasembreros. So ang cute lang niya Jason Star no. So sa Facebook nagpo-post din siya nito. Pero ito po ay nakuha ko sa TikTok niya kagabi mga kasembreros. So ang cute lang ni Jason Star mga. And then ito sobrang cute ito mga kasembreros. Ito yung time na bata pa si Ma'am Catherine at si Ma'am Julia. Tapos endorser sila ng shampoo, no? Tapos 5 pesos dati, no? Ang presyo ng ano. Hindi ko lang kung magkano yung bawat isang shampoo, mga kasembreros na parang Sunsilk yata ito, mga kasembreros, no? So, ang cute lang kasi talagang na-recall ng isang admin itong TV commercial no ng Cat Jewel mga kasembreros. So bata pa sila dito of course. Tapos parang sarap balikan no ng mga ganitong mga VTR or ng ganitong mga video commercial mga kasembreros kasi nga parang nanunumbalik yung kabataan. yung kabataan mga kasembreros. So ang cute lang no ng dalawang ito mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. Yung isang admin dito, nag-post siya, no? Parang ayaw niya talaga parang hindi siya maka-move on sa Kathniel mga kasembreros. So 5 hours ago, si Hazy, no? Sabi nito, hindi ako maka-move on sa Kathniel. Tuwing dadaan ng mga pictures ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo na magkasama ay hindi ako maka-move on sa Kathniel. So naiintindihan natin yung mga ganitong mga ang daming likes, so 5 hours, 148 likes. Tapos pictures ng Kathniel mga kasembreros na nagsilbing mga alaala na lang sa mga fans, mga kasembreros at saka mga tagahanga ng Kathniel, no? Na for how many years ay talagang sinuporta. Hindi kasi biro yun eh. Parang kung sa kanila ay medyo hindi gaano, of course kay Ma'am Catherine mabilis din siya naka-move on. Tapos dito yung mga fans lang talaga yung hindi gaano makaano talaga kasi nga grabing pag pa mga die-hard fans mga kasembreros. And tapos ito related sa Kathniel, sabi dito, akala ko ba closure, Daniel hinalikan si Kath after kanilang first performance. So ito po ay sobrang tagal na neto mga kasembreros. May maipost lang talaga ang admin dito eh. So kinis daw ni nag-kiss daw ang Kathniel. So sobrang tagal na picture nito na nasa taas. Tapos nasa baba naman ay yung nasa Christmas party sila ng ABS-CBN. So wala na ito mga kasembreros, no? Hindi na ito kumaga pa expired na sa gamot pa na mga kasembreros. Tagal ang picture na nagkabalikan ang Kathniel mga kasembreros. And then ito, ang cute ng ginawa dito ni Donna May. The phenomenal box office king and queen, Alden Richards. So, tapos picture nila na parang edited mga kasembreros, no? Ang daming likes, 100 plus mga kasembreros. So, yun siya na talagang walang tatalo sa tambalang ito mga kasembreros sapagkat sila lang ang may hawak ng corona ngayon na the phenomenal box office cinema king, phenomenal box office cinema queen mga kasembreros. Kumaga pa sa pelikula nila na the highest grossing Filipino film of all time. So yun po no. Tao dito talagang sila yung may hawak na hindi pa maagaw mga kasanggat wala pang pelikula na mapoproduce no na lalagpas sa kanilang income mga kasembreros at saka achievements. Kasi kaliwat kanan din ang mga dito ang mga parangal no at saka awards ng Kath din mga kasembreros. And then ito, Showbiz List Daily, adorable as ever, Catherine Bernardo. Tapos yung mga pictures ng Catherine sa KFC na naka-red at sobrang saya ni attorney dito mga kasembreros. Pero ito pa ay medyo throwback no kasi natapos na natin ito. And then ito, si Will Ashley no, kinompile ng isang admin yung pinakauna dito na nagtanong sa kanya sino yung pinaka-favorite niyang male actor, no? Si Aiko Melendez yung pinakaunang nagtanong. Sabi niya dito, sabi ni Will Ashley, simula daw na pumasok siya sa showbiz, Kuya Alden talaga, no? Tapos si Ma'am Jessica Soho, tinanong siya kung paano siya naging child star, no? Si Will Ashley. Tapos nagsimula lang talaga lahat sa
sa inspiration talaga. No, grabe no, iba yung kwento ni Will Ashley din. Kasi parang nagsimula yung kwento na, yun nga, no, nakita niya si Alden, pinapanood niya dati. Tapos, nung napanood niya si Alden, tapos doon na nagkaroon siya ng, kumaga pa parang idea or parang inspiration mga kasumberos at motivation na mag-artista. Grabe no? Unusual grabe yung kanyang paghanga talaga sa kay kuya niya Alden mga kasumberos. Which is definitely recommendable no? Kasi kung hanga ka na lamang sa isang artista, hindi lang puro kagwapuhan, hindi lang puro kasikatan, no? Hindi lang puro yaman, kundi yung advocacy at purpose sa buhay mga kasmeros at maka-Diyos. And then ito, ang cute ang ginawa ng isang admin dito. Ginawa niyang estudyante ang Kath din. Kunwari daw si Alden nagsusulat. Tapos si Kath naman ay parang may tinitingnan sa bawal mangopya, no cheating. Ma'am Catherine, attorney, bawal ang cheating. Bakit ka nang ngopya? Nag-aaral ba kayo o nagliligawan? Hindi, joke lang po. Pero AI generated lamang po ito ha. Hindi po ito totoong picture mga kasambreros. Lilinawin lamang po natin. Kasi baka mabash tayo. So ang cute lang ng ginawa ng isang fan dito mga kasambreros, no? Sa Kath din. Tapos next item natin mga kasambreros. So 17 hours ago, Kath Den Fans Club, past and present sa buhay ni Daniel Padilla. Tapos no makeup challenge mga kasambreros, no? Sina Kyla Estrada at saka si Ma'am Catherine Bernardo. So parang kasi uso-uso din tong no makeup challenge mga kasambreros. Kunwari mag-video, minsan si Catriona Gray ganun din no? Parang siya, gumagawa sila ng no makeup challenge. Tapos 19 hours ago, hindi ko alam kung magkakatotoo ito. Daily Showbiz PH, Enrique Hill makakasama ulit sa proyekto si Catherine Bernardo, suko na kay Liza Soberano. Hindi ito kasado pa, no? Mga kasambreros and mga Cathinatics, kasi si Enrique Hill ay may ibang projects din siya mga kasambreros And if I'm not mistaken, parang busy siya ngayon sa TV5. So ang gusto natin magkaroon ng project dito ay ang Kath din, no? Ang Kath din talaga mga kasambreros, kasi sila lamang ang tambalang babasag na naman sa records at saka minahal ng milyon-milyon mga kasambreros. And then ito, so mamaya yung pasabog ni Sir Alden, last item natin ito, yung kanyang performance mamaya sa sa magpakailanman mga kasambreros bilang Dream Boy or Apple Dream Boy mga kasambreros. So sabi ni Kasombrerong May, but correct me if I'm wrong kasi parang wala akong sinearch kasi sa YouTube kung merong ganto dati na segment na ginawa si Alden, no? Hindi kasi parang throwback kasi, no? Pero hindi bagong segment ito mga kasambreros. Tapos sinearch ko kasi yung sa YouTube na Dream Boy Apple magpakailanman Alden Richards, so walang nalabas, no? So I suppose and I assume mga kasambreros na ito po ay bagong segment, no? The Richard Licop story mga kasambreros. So Apple Dream Boy. So mamaya na ito mga kasambreros so abangan din natin ito, ang performance ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasambreros. Alright, so yun lang sa ating Cathin items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Isang pinagpalang araw po and advance Merry Christmas po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda nito mga kasambreros. Ang title natin ay Mauhuli sa Huli. Bakit kaya? Proverbs 1:17, surely in vain the net is spread in the sight of any bird. So ito mga kasambreros ay tumutukoy sa mga taong gumagawa ng masama, no? Kasi sa mga previous verses ng Proverbs chapter 1, let's say 16, 15, 14, 13, 12, ay yung tinutukoy dito ni Haring Solomon ay yung mga taong gumagawa ng masama, yung mga taong naglalagay ng tukso o ng temptations o ng patibong mga kasambreros sa mga taong inosente or sa mga taong gusto nilang biktimahin mga kasambreros. So ito po yung sasabi, ito parang naglagay siya ng metaphor ng in the sight of any bird mga kasambreros. So ang bird, di ba, sila,
tayo to cross-eyed mga kasombrero. So nakakakita sila sa kaliwa at saka nakakita sila sa kanan mga kasombrero separately. So ganun po yung sasabi ni Apostle Paul na surely in vain the net is spread. So di ba yung net naman ay ginagamit din para panghuli ng isda, no? Para panghuli ng anumang mga bagay or hayop mga kasombreros as applicable. Tapos yun, no? Kasi ang buhay, di ba, ang prinsipyo ng buhay ay kung ano ang itinanim mo, siya mong aanihin mga kasombreros. So kung nagtanim ka ng kabutihan, so kabutihan ang iyong makukuha or mapapala someday. Kapag gumawa ka naman ng kasabaan, so kapag tuloy-tuloy, parang parang kung ano yung pinakamadami mong ginagawa at usual na at regular mong ginagawa, so yun ang magiging kahihinatnan mo mga kasombrero someday. So which is definitely ang prinsipyo din ng Biblia. If you do good, you will be blessed. If you do bad, you will be punished mga kasombreros. This verse from Proverbs is a powerful reminder of the consequences of foolish actions. Imagine a bird watching as a hunter lays out a net to trap it. The bird can clearly see the danger before it, yet it continues towards it, ultimately falling into the trap. So yun siya mga kasombreros, no? Ginawang example din dito ni Haring Solomon na ang isang ibon, so yun, medyo opposite siya mga kasombreros. Kapag ang tao alam niya na mali, tapos ginawa niya pa rin, so may distraction, may punishment or may consequences na nag-aantay sa huli mga kasombreros. So the verse is a warning against willful ignorance and recklessness. So willful ignorance, so alam mong mali, tapos willingly na ginawa mo pa rin siya mga kasombreros, ay mahuhuli ka pa rin sa bitag or magkakaroon ka pa rin ng consequences mga kasombreros. Why would a bird walk into a trap that is clearly laid out before its eyes? So parang yung tao lang, no? Parang alam mong mali yung pangano niya, ginagawa ko pa rin. Alam mong mali yung pagnanakaw, ginagawa ko pa rin. Alam mong mali yung pag-cheat, no? Yung pangopya or paggawa ng masama, so ginagawa ko pa rin. Alam mo nga pagagalitan ka na ng nanay mo pag ginawa mo yan, ay ginawa mo pa rin, no? Alam mo magagalit si ang best friend mo pag ginawa mo yan, ginawa mo pa rin. So minsan ganun yung tao, no? Parang willful ignorance mga kasombreros na yung iba nga yung pinakagrabe talaga sa lahat mga yung pagnanakaw ng ng pera ng kabanang ng bayan na billion, tapos parang nagmamaang-maangan na lang sila kung na hindi nila alam, parang ganun ba, after nila magpakasasa sa pera na hindi sa kanila ay talagang nagmamaang-maangan na lang sila. But justice na will be demanded mga kasombreros. Similarly, in our lives, we often see warning signs and red flags, yet we choose to ignore them and continue down a path that leads to trouble. So yun, may mga red flags kasi may mga, di ba, may mga warnings naman eh. May mga reminders, may mga paalala yung ating magulang na, huwag kayong magbibisyo, no? Huwag kayong magkakating classes, huwag kayong magbulakbol, no? Kasi wala kayong magiging future. Instead, mag-aaral kayo na mabuti para magkaroon kayo ng buhay na hindi man gaanong mayaman, pero hindi ka mahihirapan ba? Ganon mga kasombreros. So, alam na natin eh, yung isa sa mga pinaka nakakatawang ginagawa ng mga Pilipino, kunwari, bawal tumawid, nakamamatay. So, yung iba, jaywalking pa din. Kunwari, yung iba naman, wag sumilip. Sa mga vlog minsan, yung mga prank na mga vlogs, mga kasombreros. Kunwari, wag kang sumilip. Tapos, ginawa ng kasi curious siya. Ano kaya meron dyan, ba't bawal sumilip? Tapos sumilip siya, binuhusan to rin ng tubig, o binuhusan ng pulbo. Yung mga Pinoy talagang tataba ng utak mga kasombreros. So mga ganun, di ba? May mga signs na eh. May mga symbols na bawal, na yung sinasabi nga ng advertisement ng sigarilyo is cigarette smoking is dangerous to your health. Pero yung mga tao naninigarilyo pa din. Yung mga sabi ng advertisement sa alak, drink moderately. So yun lang, no? Pero ang mga tao ay kapag nalasing na, hindi na sila nakakapag-drink moderately. Tuloy-tuloy na hanggang 1 to sawa mga kasombreros. And yung nakakalungkot talaga mga kasombreros,
kapag pinaghalo mo yung alak at saka sigarilyo, naku, talagang ano po yan. Yung tatay ko po, namatay ng maaga no nasa 40s or something like that mga kasundreros. Although yung tatay ko nag-complicate kasi yon nung nagtrabaho siya sa logging, no, yung mga troso. Tapos parang yung barbed wire, tinamaan yung kanyang lalamunan. Tapos matigas ang ulo, ayaw magpa-doktor, no, ayaw mag-take ng mga gamot and so on. Ano rin siya, parang tawag dito, manginom. Tapos palayosi, no, so ganoon siya so parang nung na-infection yung nung na-infect yung kanyang lalamunan kasi ayaw din magpa-doktor, ayaw magpagamot mga kasumbrero. So yun, kaya namatay rin siya ng maaga. So and marami akong stories apart from my tatay mga kasumbrers na nakakalungkot kasi hindi ko alam yung itsura ng tatay ko. naging MMK bigla mga kasumberos. Pero share ko lang na kapag pinaghalo mo talaga yung alak at saka sigarilyo, talagang maaga kang landing mo talaga ospital mga kasumberos. At saka sakit na, okay lang kung sakit na maagapan pa, pero pag sakit na hindi mo na maagapan, talagang yun talaga, no. So tayo rin kasi ang sumisira, tayo yung nag-aalaga ng ating sarili. Kagaya sa akin, no, nagpapalipas ko ng gutom. Yung almusal ko sa Manila dati alas 12, alauna ng hapon. O di ba, almusal pa ba yan? So alas 11 ng umaga, talagang niyan, kumaga pang pinagpala na nagpala na ako pag ganyan yung oras na aking almusal. So kung ako sa inyo, huwag kayong magpapalipas ng gutom kasi ako po ay nagkaroon ng acid reflux na tila bangungot mga kasambreros sa aking buhay ngayon. Itong acid reflux mga kasambreros. So yan po, no. So either acid reflux or ulcer ang inyong aabutin kapag nagpapalipas kayo ng gutom mga kasambreros. So this verse teaches us to be vigilant and discerning, to pay attention to the signs and avoid falling into traps set before us. Kasi tayo mga kasambreros, yung warnings natin sa buhay, nandyan yung nanay natin, nandyan yung tatay natin, andyan yung kaibigan natin, andyan yung kapatid natin, andyan yung mga nalalaman nating kwento na kunwari nalaman mo sa kapitbahay mo na ganito yung nangyari kasi ganito yung ginawa niya. So yung mga ganong tipo or nakita mo sa Facebook post or sa mga vloggers na nagpaalala sila na ganito ganyan, na kapag ganitong ginawa mo, ito mangyayari sa'yo. So mga warnings and signs din yun mga kasambreros na we have to pay attention to. Kasi kapag hindi tayo nagkaroon ng kapag hindi tayo nagbigay ng atensyon, parang ginawa na nga ganito, tapos masaklap yung sinapit, tapos ginawa mo pa rin. So ikaw na talaga, no, talagang and may kaibigan din ako dati na nagtatrabaho kami sa call center, babae siya, tapos parang manginom siya, tapos palayosi. So ang ending ay namatay rin siya ng maaga, no. Nagdialysis siya for how many years? No, 7 years, 8 years. Pero namatay din po mga kasambreros, no. So kapag dinadialysis ka na kasi, kapag manginginom ka talaga, yung pinaka-apektado talaga dun yung kidney, no. Kidney, yung ating liver or atay, no. So yun siya mga kasambreros. So kung maging complicated na kapag ganon, tapos high blood ka pa, diabetic and so on. So it's really a nightmare. And habang maaga, no, talagang tigilan na mga kasambreros itong mga bisyong ito. So yun, that this verse, sabi ito, how often do we ignore the consequences of our actions only to face the inevitable outcome later on? Let this verse serve as a reminder, or let this us to be wise, to listen to our intuition and the advice of others, and to avoid walking into traps that could have been avoided with a little foresight and wisdom. So yun, talagang wisdom and yung ating mga tao sa paligid natin, especially yung ating magulang mga kasambreros. So yung magulang kasi natin, sila yung magiging kawawa at sila yung sasalo sa atin kapag tayo ay nagka-problema, sila ang sasalo, no. Kapag tayo ay nagkaroon ng success, sila rin yung magiging recipients, no. Asawa, no, or kapatid or magulang or anak. So magiging affected lahat mga kasus. That is why kung hindi natin inaalagaan nating sarili, ay baka sa susunod pag naging pabaya tayo, sila din yung magiging kawawa. So magiging pabigat tayo mga kasus, which we do not likely to happen mga kasambreros, no. So sa ating final thought, in the fast-paced race of life, we are constantly faced with choices that shape our future.
Resist the tempting shortcuts that only lead to dead ends. Embrace the path of integrity and wisdom even when it seems challenging. Your choices today will pave or you will pave the way for a brighter tomorrow. So yun siya mga kasus, kung ano yung choices natin ngayon ay makaka-apekto yan sa kinabukasan. So yung choices natin before, yun na yung naging outcome ngayon mga kasambreros. So kung kaya dapat tayo maging, kasi mahuhuli talaga tayo. Kumaga pa, yung ating bad habits ngayon ay magkakaroon siya ng effect, no? Consequences later on mga kasambreros. Alright, so yun naman sa ating Word of God ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom, no? Na gawin ang tama at kamahian ang mali. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po.